Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Live Mondays Vlog. Naku, matindi ito mga kaibigan. Alamin natin, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na sumuko na itong kasangkot di umano na driver bodyguard ni Major De Castro. Itong si Jeffrey Magpantay, mga kaibigan. Alam niyo ho ba, inamin ni Jeffrey Magpantay na kaya siya sumuko ay ito ang dahilan, mga kaibigan. Mainit na sa pinito ang tunay na dahilan ng pagsuko ho ni Jeffrey Magpantay. Yan po ang ating alamin. Laman ng video na yan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Alamin natin ito. Ano nga ba itong sinasabi ni Jeffrey Magpantay na dahilan niya kung bakit siya sumuko? Kasamahan niyo po akong panoorin at pagkatapos po nito'y magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, public opinion. Panoorin po natin mga kaibigan. Kwento niya, nangangamba siya sa kanyang kaligtasan kaya siya lumantad. Sinasabit niya yung kanyang sarili para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Kusang sumuko ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Nagtungo sa impina ng mga pulis sa Balayan, Batangas ang suspect na si Jeffrey Magpantay. Si Magpantay ang driver ni Police Major Alan De Castro na isa ring suspect at sinasabing karelasyon ni Camilon. Kwento niya, nangangamba siya sa kanyang kaligtasan kaya siya lumantad. Kinasuhan si Magpantay ng kidnapping at serious illegal detention. Wala pang warrant of arrest laban kay Magpantay kaya hindi siya pwedeng ikulong ng mga pulis. Okay, shoutout po at maraming salamat UNTV at News 5. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong video clips. Pwede po natin suportahan niya News 5 at UNTV. Okay, nako po, mainit na. Ika nga pinag-uusapan nito sa social media. Ayan, nakailang tulog na ho tayo. At ito nga ang pagsuko nitong si Jeffrey Magpantay ay mainit na pinag-uusapan sa social media. Siyempre, tuwan-tuwa ho dito ang pamilya, nanay, kapatid. Ang lahat ho na nagmamahal dito kay Catherine Camilon. Ang lahat po na sumusubaybay ay tuwan-tuwa ho dito sa pagsuko ng tinuturong isa sa mga kasangkot ho di umano dito sa pagkawala ni Catherine Camilon na police bodyguard driver nitong si Police Major na tinuturong utak di umano din sa pagkawala ni Catherine Camilon. Ay maganda, di ba? Magandang pangitain po yan. Magandang balita. But marami po ang nag-aabang dito. Ay talagang madami. Dahil kailangan po dito ang tunay na hustisya sa pagkawala ho ni Catherine Camilon. Hindi lang ho laban ito ni Catherine Camilon, bagkus dito rin po makikita natin na kung may ngipin pa ba ang ating pagpatakbo ng batas sa bansang Pilipinas. Ay sapagkat marami pong kaso ang ating sinusubaybayan. Subalit hanggang kaso, hanggang warrant of arrest lang po ay talagang hindi po nabibigyan ng katarungan at nakakalaya pa po ang iba. Katulad nga po nito, ay mainit na usapin ito na matagal na itong hinahanap
Itong si ang tawag dito, I'm very sorry, itong si Jeffrey Magpantay. At may reward pa nga ho ito na halagang kalahating milyon na galing sa bulsa ho ni Rapi Tulfo. So balit hindi mahanap. O diba? Kung hindi pa kusang sumuko ho ito, ay hindi mahanap. Okay, but bigyan natin ng highlight itong kanyang tunay na dahilan kung bakit siya sumuko. Tayo po ay nagbabase sa rolling ng video na pinakita ko po sa inyo. Maliwanag ang sinabi niya po dyan, uulitin ko. Yan po sa report na yan. Ang tunay na dahilan kung bakit siya sumuko ay nanganganib daw di umano ang buhay niya. Ibig sabihin, kaya siya sumuko ay para mabigyan ng proteksyon ng mga alagad ng batas. Dahil hawak po siya ngayon ng alagad ng batas natin, diyan po PNP Batangas. Bagamat siya ay hindi pa po nakakulong, dahil wala pa siyang warrant of arrest, iniintay pa po ang warrant of arrest, ay kusa niya po sinurrender ang kanyang sarili sa hanay po ng pulisya diyan po sa himpilan ng pulis sa Batangas. Okay, talagang matindi, di ba? Ang tunay na dahilan ay nanganganib ang kanyang buhay kaya siya sumuko. But sa ibang report ho, kung mapapansin po natin, sa ibang social media ay binabanggit din po, kaya siya sumuko ay handa rin siyang makipagtulungan po sa investigasyon. Maganda rin pong pangitain yon, mga kaibigan, at maganda rin punto de vista nito ni Jeffrey Magpantay na ika nga po'y makikipagtulungan siya sa investigasyon. Batang katanungan po, hindi po tayo nagmamarunong, pasintabi po. Tayo po ay nagbabase lang sa takbo ng investigasyon. Ano itong sinasabi ni Jeffrey Magpantay na ika nga po ay makikipagtulungan siya sa investigasyon? Ano itong sinasabi ni Jeffrey Magpantay na ika nga po ay siya ay nanganganib ang buhay? Ito ba isang uri ng from the bottom of kanyang heart? Sa kanyang ika nga po ay matinong pag-iisip, ito bang sinasabi niya na makikipagtulungan siya sa investigasyon ay sasabihin niya ang buong katotohanan? Mga kaibigan, alam ko ho, ito po ay planado. Itong pagsuko ito ni Jeffrey Magpantay ay planado. Hindi po ito susuko ng hindi planado at hindi rin po ito susuko ng walang anuman na ika nga po ay nakatanim sa puso't isipan niya ng kanyang sasabihin. Ay baka nga ito ay nag-memorize pa ng kanyang sasabihin bago sumuko. Pinag-aralang mabuti ang kanyang sasabihin. Pag nagkaroon po na ika nga po'y apidabit na kanyang sinumpaan sa laysay, nakaharap po ang abogado. But ito po ang kaabang-abang mga kaibigan at marami na po ang nag-aabang. Ano ba ito sinasabi niya? Na ika nga po'y makikipagtulungan? Wala nga Di ba? Marami po nga ika nga'y meaning nitong pakikipagtulungan niya sa investigasyon na handang isubmit ang kanyang sarili. Dadalawa ho ang pamimilian dito mga kaibigan. Ay pwedeng dito sinasabi niya ang pakikipagtulungan, ay pwedeng sabihin niya na itanggi niya ang akusasyon sa kanilang dalawa. Itanggi niya na siya yung nakita na nagbubuhat doon po sa ika nga po'y katawan ni Catherine Camilo na nilipat sa sasakyan. Itanggi niya na may kinalaman dito si Police Major nang sa ganun po ay parehas po silang mapawalan sala o maabsolto. But anyway, kapag mayroon po tayong strong evidence at tulad ng mga forensic, basta't kung anumang matitibay na ebidensya, kahit pa itanggi po nitong mga ito, ay automatic, ito po ay mapaparusahan. But ang tanong, matibay nga ba ang ebidensya dito sa dalawang ito? Kaya't mga kaibigan, nabanggit ko nga po, dalawa lang ang pamimilian, pwedeng itanggi at pwede na idiin itong si Police Major. At pwede mag-snitch witness itong
si Jeffrey Magpantay. Uulitin ko, yan po ay isang punto de vista na pwedeng mangyari, mga kaibigan. Pwede niyang idein si Police Major at pwede siyang tumistigo, mga kaibigan. Yan po ang kabang-abang. Dahil sa panahon po ngayon, sa mga oras na ito, ay wala pong lumalabas na affidavit na sinumpahan sa laysay. Ito si Jeffrey Magpantay na kusa niyan sinasabi. Ang nakasaad dito po sa kanya sa laysay ay wala po, mga kaibigan. Kaya't kabang-abang po ito, ano ba ang sinasabi ni Jeffrey Magpantay na makipagtutulungan siya? Mga kaibigan, dalawa lang po ang pamimilian niyan. Itatanggi niya o ididiin itong si Police Major para siya ay mag-state witness, mga kaibigan. Hindi ko, mga kaibigan, sinasabi na paniwalaan nyo ito. Ito po ay isang punto de vista na pwedeng mangyari. But kapag nagkaroon na po na ika nga po sinumpahan sa laysay ito si Jeffrey Magpantay, kung ano man ang ika nga po kinalaman niya dito, yan po iris na lahat, mga kaibigan. Panibagong anggulo na naman itong ating punto de vista na ito. Mga kaibigan, nagbabase po tayo sa takbo ng investigasyon kung bakit po natin nasasabi. Hanggang ngayon po ay tikom pa din ang bibig ni Jeffrey Magpantay. Hindi po natin alam kung ano ang nasa isip nito. Ididiin nga ba si Major? Mayroon bang iba na ika nga po palulutangin ditong ika nga po yung mastermind? Maraming anggulo po dito. Para po maiwasan po natin yan na mga haka-haka, public opinion, punto de vista. Hinihintay po natin ngayon ang sinumpaan sa laysay na kaharapang abogado nito si Jeffrey Magpantay. Mga kaibigan, kung talaga ano ang paninindigan nito sa kaso sa pagkawala ni Catherine Camilon, mga kaibigan. Okay, alright. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At siyempre, maliwanag ko, ang binabanggit pa lang, sa ika nga po'y video na ito na maliwanag ko, ang tunay na dahilan ng pagsuko nito si Jeffrey Magpantay ay nanganganib po ang kanyang buhay. At siyempre, lumalabas sa ibang social media na malalaki ay sila binabanggit din po na handa siya makipagtulungan sa investigasyon. Kaya ito po ang abangan natin, mga kaibigan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Hindi po tayo nagpapakalat ng pictures. Pansinin niyo po, pag nagtatalakay po tayo, mayroon po tayong pinapakita sa rolling ng video. At diyan po tayo nagbabase kung ano man mga karagdagan, public opinion ho yan, ay nagbabase rin po sa video na yan, mga kaibigan. Alam ko po, nauunawaan nyo. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng public opinion. Nangangarin po natin dito, tama, patas na investigasyon, parusahan po kung sinong may kasalanan, mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Palakpakan.